At eto na, this is it, this is it, this is it. Alam ko marami nag-aabang nito. Nagawan ko na reaction video to. Napanood ko na to ng live. Sabi ko sa inyo, sa live, ang para sa akin talaga MOT. 1 and 3. Pero dito sa video mismo, yon, aabangan natin. Panoorin ko kung anong baka pwedeng mabago pa. Pero sa huling pagkakaalala ko, MOT pa rin ako. Yon. At shout out muna sa lahat ng sponsors ko. Syempre, Killions, Black Manila, Hypebeat, Real Jokes, Rap and Route Clothing, Pinoy Boulevard, Madam Erlin Shaw. Shout out sa inyo lahat. Polo Rap Battle League. Yun, abangan nyo nga pala yung Polo at Territorio Collaboration. At wag natin patagalin to. Ito na. MOT versus Tipsy D. Let's go. Pakinggan natin, unang banat, 2 minuto. Team CD, pakibaba yung mga camera. Yo, dinig! Yeah. Yo! Team CD versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Ito yun eh. Ito, bago pa magsimula yung laban na to, naiisip ko na pwedeng ma-home court ni Tipsy dito pag ginamit niya yung angulo sa PSP. Pero isang naging maling galaw din yun para sa akin. Pero ang ganda nito yung round 1 na to ni Tipsy D. Ang galing nung paggamit niya bilang home court, yung home court advantage ba na ako, representante ako ng flip top. Ito, lumipat ng PSP, ganun. Ang ganda, actually sobrang lakas nito pakinggan. Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Teka, akala ko ba nakikinig? Sabi ko, walang pinatunguhan, balik pinanggalingan, damit baliktaran, naliligaw ka ata! Ang ganda nun kasi naliligaw mula sa binaliktad niya yung mga word na sinabi niya para kasi style ni Mot yun yung baliktaran, tas pinukol niya rin sa kanya, naliligaw ka ata, nanliligaw, etc. Ang ganda rin nun. Ito talaga dito sa round 1 ni Tipsy D na home court niya rito si Mot. Dahil may nakausap na rin akong tropa na posibleng ayun talaga yung magiging lakas ni Tipsy D pag ginamit niya yung angulo na yun. Di ba taga doon ka sa may liga na pag nag-host ay pahinto-hinto? Oh, anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Tangina. Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng baduy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go, kahit babalik na rin! Tangina. Gago. Gago, wag mo akong babalik na rin! Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Ang gandang punto na ito nung narinig ko to. Oo nga naman, bakit ako matatakot sa'yo? Ako wala akong talo. Ay, may talo na ako. Wala akong dapat na ingatan pa. Ang ganda ng punto na ito. Sobrang ganda sa pandinig ko na ito. Na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung difference? Sinungaling. Mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence. Oo, naglaban nga pala si Sequence tsaka si Tipsy D nung quarantine. Gusto mo pala akong makalaban? Bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin sa ito, gusto. Ngipin Tipsy, ayaw. Ang galing din gumamit ng jokes ni Tipsy na ano yun di ba? Isa rin sa mga viral na jokes ngayon.
di na po ko sa... Naalala ko na kung saan galing yun, yung ano, yung parang banlag ata na ano, yung, alam mo ha, parang ngayon ata yun. Tama yun nga yun. Oh, di na po ko sa kasinungalingan. Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan. Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar. Gago, pati sa pagbibintang, baliktaran, kaya sarili ang sapul. Bakit nung kinall-out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa liga ng gasol? Tangina. O ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano? Ahon game! Game! Higante laban sa unano na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng pwersa kung doble maharang man ay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Kaninong linya ba yun? Yung kay Sendlook. Okay. Naalala ko na kay Sendlook nga pala yun. Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktak ang pawis. Sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag na kumontra sa bales ng mga elemento sa patibungay na akit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya! Ginaya niya rin yung flow ni MR Industria dito. Tapos po, dun din bumagsak kung sino yung ginagaya niyang style na yun. Proseso, ito'y aking industriya! Kaya paano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left field ginamit pang lunas sa baliktaran niyang salita. Pero sa aking kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano? Masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo? Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo? Makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang rep na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Grabe yun! Grabing ano yun, parang binakuran agad putang ina kung pagalingan lang. Taga rito ko. Grabe yun. Parang may naglagay agad ng naglagay agad ng boundary. Naglagay agad ng teritoryo Tangina Grabe yun. Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan. Walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura. Round 1 pa lang mukhang gusto ng ipabito. Malas mo, wala si Pibus dito! Ang laking factor din talaga nung issue. Actually, hindi pa tapos yung linya. Veto pa lang yung narinig. Parang hihiyawan ito nga yung sinasabi ko para sa akin lang home court advantage ni Tipsy D. Gamitin niya lang yun veto, Pibus, PSP, ang lakas na nun. Ang lakas nun. Pero isa rin to sa mali ni Tipsy D kasi nga may sulat si Mot sa round 1 na nagmuang rebat para sa akin. Gusto nang ipabito. Malas mo, wala si Pibus dito! Grabe yun. Super Saiyan Tipsy D yun, round 1. Pakinggan natin, Mot. Yeah! Rinig! Malinaw! Yeah! Gil! Daming gustong makituos.
Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. Tangina, call out agad. Sa ganito kalakas na battle, pag kumall out ka ng isang malakas na MC, hihiyawan yan. At magandang taktika din yun. Maganda rin yun. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami ng nag-aakala, ngayon ako maiisahan. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Tangina. Actually, inulit niya sa uli. Na parang, di ba, kung gusto niya ako mabinyagan, nilabas niya yung pari ng tugma. Inulit niya yung ganong punchline sa dulo. Pero effective pa rin naman. Oh, hinilik! Dulo ng round 3 pala. Parang dasal, hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Tangina. May kapal ng pisngi. Grabe din yung wordplay na yun. Puta, ang laki ng chick! Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Pero sabi nila, alanganin daw. Pues di ako magpapadarag, iho. Ano ba advantage niyan, yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline counter, bakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ganda nun, ang ganda nun. Maiksi pero tumatama yung punch. Grabe yun. Ito ba yung mahilig manlait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring mula kay Sequence, Poison, M-Side. Talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Tangina. Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaadin, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin, Grabe yun. tumingin sa iksi, tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leegang tama. Tangina. Grabe pa rin yun, sa liig ang tama. Naalala ko na may isang basketball, nagko-content ng basketball. Yung Jordan ata, yun, parang may nakita akong ganun. Isa rin siya na nagpasikat o nagpakilala nung liig ang tama, yung ganun. Ganda rin. Hindi umabot sa mukha, tangina, sa liig ang tama. Alam mong may tulog. Kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Tangina, ang ganda nung setup na yun, grabe yun. Kung ako yung pagkakasyahin, sa body bag nga, nakasya pa si Mot, di ba, kinall out ni Tipsy yun. Maluwag pa si body bag, kasya pa si Mot. Na kung ako yung iba body bag, kung ako yung pagkakasyahin, bakit ikaw yung tumutupi? Ang ganda nung setup nung kinall out mo ako, tas nung nakita mo ako, biglang parang ang bait-bait mo, battle lang, tangina, parang nahiya, tas parang pinakita niyang hindi naman siya ganun katikas. Tapos, kung ako yung pagkakasyahin dun nga sa body bag, ba't ikaw yung tumutupi? Ang ganda nung setup nun. Ang ganda nun. Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Ito yun. Dito, yung lakas ng round 1 ni Tipsy D, ito yung nagpawalang bisa nun. Ito, nagmukhang rebat yun. Nagmukhang rebat. At the same time, yung kalahati ng round na sulat ni Mot, overall nun, sobrang solid na punchline din at ganda ng mga pag-construct niya doon. Ito yung nagpalakas lalo sa round 1 ni Mot. Kumbaga, na home court advantage ni Tipsy D, pero naramdaman agad ni Tipsy D, ni Mot na gagamitin yun. So, meron siyang pangontra at yun. Doon nawalan ng bisa sa akin yung ginawa ni Tipsy D na yun. Dahil dito sa kalahati ng round 1 ni Mot. Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko.
Basta kahit saan gumigera to, ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Tangina. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Grabe yun. Grabe yun. Ayun yung isa sa magandang nasulat din ni Mot eh. Na siniinsulto mo yung Tipsy D na may sugal, etc. Tapos ikaw biglang nahuli ka rin naman sa sugal, sa rapol. So parang nagmukhang naibalik, naisampal din ni Mot yun, yung angulo na yung kay Tipsy D na kung iinsulto mo yung PSP dahil sa mga sugal, putang ina, pinasok mo rin yan. At nakulong ka pa, di ba? Parang galing. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Ganda nun, nagparapol ka lang ng sasakyan, sinugal ko, karera ko, kaya siya tumawid sa iba't ibang liga. Ganda nun. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Oh! Tangina. Tangina, paldo na sana. Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. Grabe rin yun, tangina na hold. Pagkor nga naman ang kasama, aagawan ka ng gold. Pag-core o yung sa ML yung core, 'di ba? Pag sa farm, pwedeng lumipat para maagawan ka ng gold o ng blue buff, red buff. Ang ganda rin ng pag-core, yung wordplay ng pag-core, pag-core, galing nun. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. Tangina. Grabe yung internals nun, tsaka yung construct, tsaka kung paano lumanding yung punchline. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas piniling lumugar. Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige, konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Tangina. Ito yun talagang pumilas dun sa angulo ni Tipsy D. Pibus, etc. Ito yung isa sa maganda sa placing. Isa sa maganda sa battle rap, yung placing talaga nung angulo. Yung tamang placing, tamang lugar kung saan mo siya ilalagay. Tamang placing, napakahalaga. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tunggak. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak maluba. Handa akong humarap sa kutya, samantalang yung daga na mutla. Hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Tangina. Ang ganda rin ng silip nun. Inantay mo muna ako magka-issue bago ka pumalag. Yung daga, inanapan ng butas bago lumabas sa lungga. Grabe yung Mot. Tangina mo, Mot. Isa kang malaking motherfucker, Mot. Tangina ka. Si Mot, isa to sa pinaka, hindi naman pinaka, isa sa mahal na mahal kong MC. To si Mot. Mabait na bata, marespeto, at magaling sa music, battle rap. Hindi naman kayo magkababata pero actually ninong ng ko yan. Hindi man kami lagi magkasama pero para na yung pagiging magkaibigan namin sa battle rap o sa hip hop, sa flip top. May tuturing ko siyang isa na rin sa kaibigan ko at isa sa mga mahal kong tao pagdating sa battle rap. Mahal ko siya dahil tangina parang magpo-propose no. Hindi, mahal kong tao to kasi yung karakter niya tsaka yung galing niya. Yung pagmamahal naman kasi hindi naman siya tungkol lagi sa relasyon o jowa, asawa. Pwede mo nga mahalin yung tumbler na binigay sa'yo Dahil na-appreciate mo. Ako, yung iba mga idol ko, dahil sa ang babayad nila at ang gagaling na, mahal ko sila. Ganun kasimple. Isa si Mot sa itinuturing kong mahal kong rapper pagdating sa battle rap. At music. Sa flip top ako nakilala. Sa flip top din ako malalaos.
Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip top ko aayusin. Wow! Grabe na yon. Napaka-perfecto ng placing ng angulo ni Mot. Nawalan talaga ng silbi para sa akin. Nawalan ng power yung angulo ni Tipsy D sa round 1. Kasi halos doon umikot yun eh. Yung PSP, etc. Tapos, sobrang lakas pa ng bawi ni Mot. So, malinaw sa akin. Sobrang linaw sa akin. Yung kalahati ng round 1 ni Mot, hindi siya tungkol sa PSP, etc. Pero yung punto, ang ganda. Sobrang linaw sa akin. Mot, round 1. Malinaw na malinaw. Round 1 yun. Mot yun. Nagwawala tao. Sulit na sulit ang ticket. Actually, Tipsy D at Mot talaga binuhat nila yung day 1. Yo! Round 2, Tipsy D. Tara. Yo! Tangina. Bae! Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip top nagsosorry. Eto lang, medyo napansin ko lang yung rebat na yun. Sa PSP, nakagawa ng kasalanan, sa flip top nagsusorry. Siguro yung tinutukoy niya yung Bito, pero hindi naman kasalanan ni Mot yun. Pero parang, ayun nga yung napansin ko eh. Sa flip top, parang, syempre yung angulo nga ni Tipsy D na, tangina, parang naging traitor ka sa flip top, pat ka nandito, nanliligaw ka ulit. Parang ang punto nga ni Mot sa round 1, dito nga ako babawi eh. Medyo, siguro may ibang pinupunto, pero yun nga, ayun lang din yung naisip ko na sa flip top, na sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip top nagsusorry. Pero, ayun nga parang, ang pinupunto naman ni Mot nun is, dito siya babawi. Yo! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda, pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. Ganda! Ang ganda nun. Pwede nyo akong ikulong sa selda, pero di nyo ako pwedeng ikulong sa nakaraan. Kumbaga, kung may issue man dati, ang ganda rin ito. Ang gandang quote nun. Ang ganda nun. Kung may issue man dati, napagdusahan ko na yun. Nagsisi na ako. Hindi nyo ako habang buhay maiinsulto sa ganun. Ang ganda rin nun. Salamat, Tipsy D. Ang ganda nun. At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D? Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa monarchy at isa siya sa royalty, nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. Ganda rin. Ang ganda rin nun. Ang ganda rin angulo nun. Hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. So dito naglalaban yung loyalty o yung nagtatrabaho lang naman ako. Actually, hindi naman dapat pagtalunan niya. Pero dahil battle rap yan, pagandahan ng angulo yan. Tangina mo! Ang dali mong napapayag na yung laban natin doon ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaliktaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Tangina. Ang lakas nun. Ito mas malakas. Sino to? Ano to? Hoy! Today is about Timo, our kit and Bakit bigla may lumalabas na babae? His daily Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta. For entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Grabe yun! Ginamit ka lang for engagement o para makakuha ng engagement sa mga battle rap fans. Tapos di ka binigyan ng ring kasi nga nag-champion, nagka-issue, hindi nabigay yung championship ring. Ganda rin nun, tangina. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Engagement, kasal, grabe yung internals nun. Grabing Tipsy D yan. Tangina!
Kaya sakit. Tapos yung TF nila ni 60, tig 50. Kasi pinaghatian ng mga gago. Eh akala ko ba puso ng kampyon? Eh ba't may insurance ka sa talo? Tangina. Gago! Eh di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip top at hindi siya kawalan. Tangina. Real talk! Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta kasi bata, lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo, pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Tapos ngayon sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao? Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Eh alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto. Malabong oras ay huminto. At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba ng oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Grabe pa rin yung round 2 ni Tipsy D. Eto, para sa akin, nung live round, malinaw na Tipsy D yung round 2. Pero gusto ko, dito sa mismo sa video, so, check. Gusto ko i-check. Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago! Eh ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately. Iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Tangina, grabe no. Iniiyak yung pagbuhat ng mga tao ngayong hindi na siya baby. Tangina, grabe. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib, intensive labor. Ibubuka ko yung ribcage, parang pinipilit kong buksan yung elevator. Eto na tayo sa image rin ni Tipsy D. Parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin. Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin. Akin na yung atay, bato, labay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Tangina. Grabe yun. Ang ganda nung image rin, tsaka yung binagsak na punchline. Hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Grabe yung may image rin nun. Sabay-sabay kong gigilingin. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi manotice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bobbies. Oo, dahil naalala ko na to. Ito yung dahil nga nagluluto siya, Pimp Your Food, parang ganun. Pagkatapos, tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Ano ba kulay ng duhat? Ano ba kulay ng duhat? Duhat. Okay. Pero pula to no? Pero maitim na duhat. Okay. Na ang nasa isip ko pala, durian na green. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kakantutin ko yung sugat. Si EJ Power, naalala ko sa ganong line. Yung kay Shea, yung parang sasaksakin yung anak ba yun, tapos kakantutin ko yung butas. Parang same thought ng ganon. Dahil nga sinimulan niya sa imagery.
Kaya may ganyan siyang linya. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa yung maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo ba si Mangi na buraot sa inuman? Pwes ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan. Madali pa sa easy. So, ayun nga, imagery tapos reference din to para bumagsak dun sa ginagawa niyang content na pagluluto. Yung, ano bang tawag sa ginagawa ni, kung anong title nun. Basta yun, reference yun, yung dinakdakan, atay, bopis, para bumagsak dun sa content niya dahil nga nagluluto siya. Anyway, sobrang lakas pa rin ng round 2. Dito sa round 3, sa round 2 ni Mot, nung live, ito yung napansin kong laylay talaga eh. Para sa laylay na round niya. Kaya nakuha na Tipsy dito. Pero gusto kong panoorin pa rin dito. Tara! Bahe! Bahe! Sabi niya, wala daw sing-sing. PSP. Wes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. pero feeling ko pre-med yun. Hindi ako naban kahit baliktarin mo pa. Naban. Feeling ko pre-med yun. Feeling ko lang. Pero maganda pa rin. Lakas talaga ni Tips. Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe. Parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, uncrowned king, tapos Queen Yasmin yung mukha. Tangina mo! Pero yung titulong wala, wag mong masyadong pinifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ano, ngipin na naman, walang kasawaan. Di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Ito lang. Ito na naman yung angulo ng pagnanakaw na hindi na ganun tumatama kay Tipsy. Pero syempre, sa bawat angulo, pagandahan pa rin ng pag-construct eh. Uungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay nyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na nilang seta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta tsaka mo ninakawan. Grabe. Ganda setup ni nun. Pero syempre, hindi ko naman din napanood yung laban yun. Pero ang ganda nun. Ikaw yung nakatutok sa lanseta dahil nga judge. Tas ikaw pa yung ninakawan. Clear. You can't stay cool and confident when dandruff gets in the way. Pero marami pang problema. Marami ring pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Di ba? Sino nakakatanda? Di ba? Ano? Di mo na makakaila, tuboy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala patuloy. Tangina, ganda rin nun. Ganda nun. Kahit nga sa laban namin, dun sa Nasa mid, naalala tuloy. Grabe, ang galing nun. Tapos sinasabi niyo sa mga tao, naalala nyo, ganda nun. alala patuloy. Ganda rin. Kahit nga sa laban namin, dun sa Sunday, pinasaya, ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina Tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Tangina. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundi na. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Ganda nun, ang ganda ng rhyme scheme nun. Content, ang ganda nun, ganda. Pakinggan natin, ang ganda nun. Ala. Puro kopya pa rin ang content Puro kopya pa rin ng content. kahit kinukundi na. Kahit kinukundi na. Iniiba niya lang ng konti, Iniiba niya lang ng konti. tas pinagkukumbina. Tapos pinagkukumbina. Ang ganda nun, ang ganda nun.
Oo, Tips, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Ito yun. Nung nangyari to, parang tangina, wag kang magchuchok kasi sobrang dikit nung siguradong magiging sobrang dikit to, wag kang magchuchok, diyan ka mahanapan ng butas. Namihasang kawatan, Konting-konti lang naman. Konting-konti lang. narinig na nila. Konting-konti lang naman. Kasi parang narinig na nila. Namihasang 10 segundo rin. kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng Bataan? Pwes na parito yung Dasma. Kung Malamarcos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, Malamarcos ka nga halos, antigas din ang mukha mo. Paanong di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Tangina. Abusado! Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Oo, Tipsy D. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon, kaso di umubra sa panot. Hanggang sa may dumating na mot, walang talo kampyonato baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot. O kaya mo kong masiraan, pabor sa'yo mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo, sa pangalan yun nandi mo mananakaw. Consistency at mga solidong punchline, actually halos pareha silang may malakas na punchline, pero dahil sa sobrang dikit na to, napakalaking factor nung 10 segundong nakalimot si Mot. Ayun talaga yun. At may mga part na hindi rin halos tumama kay Tipsy at the same time, mas malakas talaga yung round 2 ni Tipsy D. So, ayun nga. Kung ano yung napanood ko ng live at dito sa video na to, para sa akin, feeling ko tama ako nung napanood ko ng live at dito. Tipsy D, round 2. 1 Mot, round 2, Tipsy D. Eto na, round 3. Eto na. Tignan natin kung mababago pa ba yung naging pasya ko nung live. Tara. Anyari. Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Ayun! The cycle of strength. Ding dong naman. Give Ensure Gold with Strength Pro. Yung rebat niya na yun, kasi nga di ba may kasabihan na ang magnanakaw ay galit sa kapwa ang magnanakaw, kaya galit siya. Magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Sabi Tipsy D, di ba? Di ba kasabihan yun eh. Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw siningit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko, guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel. Kung hindi siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatra sa three-way! Totoo ba? Sila din na makakaalam niya kung totoo ba. Anyway, tingin ko kung sa gantong diskusyon, ang isasagot ni Mot yan,
Tipsy Dick irerespeto kita. Tulad kay Sinyo, 'di ba? Sabi ni Sinyo kay sa podcast namin. Ayaw niya ng three-way, mas popokusan niya si Looney. Dahil Looney 'yun eh. Si Mot feeling ko ganun din. Kung lalabanan niya man si JL one-on-one, mas para mas focus. Oh! Di ba sinungaling? O ano? Nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! Inulit niya. Parang ginamit niya rin yung dati, yung linya na yun. Parang sa amin yata. Sa laban nata, yung 2-4-2 finals. Hindi ko na maalala eh. Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Ito naman din, dito nagkonting starter si Tipsy D sa round 3 na to. Pero konti-konti lang. Pero pag sobrang dikit talaga, malaking factor yung ganyan. Pwedeng masilip din yan eh. Apex. Sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Inipan ng todo! The boy who cried wolf! Nilaban ng lobo! Oo, aso! 3 ulo! Cerberus! Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Actually, bago tong linya na to, yung naalala niya, sayang yung yung mga starter niya. Yung Wolf, Crying Wolf, etc. Feeling ko may nakalimutan siyang linya doon at yun. Sayang yun. Para mabuo at mapunta dito sa patchline na yung maglalaban ulit sila ni Looney. Kikitilin ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. Tangina pag ganyan kalakas yung mga MC tapos ganyan kadikit, ganyan kalakas na laban, isa talaga sa magiging punchline yan, i-call out mo yung kasi lakas nyo rin. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Patas? Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan nyo magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Tangina. Jake Paul ng battle rap. Veterano. Laban sa youngsta na. Tanong niya, paano ka tatagos niya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision, sa dibdib mo, tagos bra! Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na tagos pa! Balita ko marami daw pumusta dito sa undefeated na palaging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry. Maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi. Pues gagawin kong paen si Salome Salvi. Hindi si Mot ang naging jowa ni Salome Salvi na flip-top MC. Papatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty. Tapos papatugtugin ko yung lupay-pay. Ipapakantot kita kay Manggi. Girl, alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life! Buksan ang body bag! Oo! Ang baho na ni Emzai! Ay, gaga! Ang gago nung linya na yun. Buksan yung body bag, ang baho na ni M-Site. Ang gago nung linya na yun, ang gago nun. Nagkakatas patang ina! Wala man lang ako ni Guantes!
misma si Rick Sanchez! So ito yun, ito yung alter ego niya, nilabas niya rin dito na parang hindi naging effective. Para sa akin hindi naging epektibo para sa akin to. Bango ng face mask ko, ha? Yo! Ako lang bahala dito! Welcome to the freak show! Ipapasok dalawang ulo parang baliktaran na dildo! Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo! Gawan na lang natin ang paraan, bro! Brrr! Makina ng chainsaw! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy! Pasok ka sa aking bag! May regalo si Tipsy D! Kahit wag na raw i-gift wrap! Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Tipsy, pero naka-freak show siya eh. Ay, Freak Sanchez. Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit na antala. Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, sinagtala! Malakas din yung basta pagka mga ganyang kadikit na laban, tangin na, call out ka ng malakas, matik yan. Valorant? Yoko niyan? Tapos na? Kung ayun yung ender ni Tipsy D, parang actually, maganda siyang maganda siya pakinggan pero hindi siya pangkitil eh. Alam mo yung round 3 doon talaga nilalagay yung pangwasak eh. Maganda yung bars, maganda yung letra pero iba yung round 3 ni Mot. Ayun. Kung ano yung napanood ko ng live, ganun pa rin. Pero dapat, para sa akin, hindi na siya dapat nag-Prick Sanchez although may purpose naman, i-call out si Sinagtala, etc. Anyway, maganda pa rin naman pero base sa napanood ko ng live, placing ng angulo, punchline, round 3 kay Mot yun. Pero, panoorin natin ngayon. Round 3 game, last round, Tsaka mahaba-haba rin yung naging starter niya eh. Tsaka sayang yun, yung bago yung punchline na mawala na ng palusot si Looney at labanan niya ako ulit. Yung Cerberus bars, etc. Sayang yun. Sayang. Sa sobrang dikit na laban, mapupuntos at malaking kabawasan talaga sa puntos yun. last round. Yeah! May intriga pa. Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Wes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Tangina. Grabe yun. Pagkatapos kita sibakin o talunin, kasama ka sa body count. Gago yun. Tsaka kahit invento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung edits ko. Gago! Ito yun yung kay Tipsy D versus Batas. Balikan nyo yun. Okay yun. Lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng edits mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Tangina. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex. At least daw effective, dalawa na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Tangina. Ang ganda nun. Laging bitin sa'yo yung bebe, kaya puro kalambe. Baga, yung word na bebe, ginawang bitin, edi be lang yun. Kaya puro kalambe. Langbe. Ang ganda ng wordplay na yun. Simple, pero ang ganda. Bitin sa'yo yung bebe, kaya puro kalambe. Puro kalambe. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Laging bitin kasi maliit nga yung edits, puro kalambe. Puro kalambe. Bitin yung bebe, puro kalambe. Isa lang yung be. Ganda nun. Simple pero ang ganda.
Pati supling sinasama, kesyo effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin, ibig sabihin, may maliit kang alaga. Tangina, grabe wordplay nun. Sa lata nga. Pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang traprebat para sa ethics niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Ang ganda nun. Tangina, simple. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid. Teka. Ba't napunta kay Balakid? Biglang nag-iba yung tema. Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa Allen, may naliit ka rin nung Nela. Tangina, gago. Pero ang masakit dun, Repa, Grabe yun, connected lahat. Sa X, Etits, Allen, Nela, grabe yun. siniraan ka pa mismo dun sa bagong pumasta. Nagpasalo siya dun sa lo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. Tangina. Ang ganda nun. Actually, ayun, nakikita ko na talaga yung kinalamang ni Mot. Consistency, tsaka yung pandulo niya, yung placing talaga ng angulo mahalaga. Kaya gaya ng laban mo kay Looney, malambot kahalata. Oo, balakid, batas, marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo man o solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Samantalang tong si Bobo, ang tagal-tagal na rito. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Ito yun, yung placing ng angulo, ito na yun. Dito na magsisimula yun. Consistency, magagandang punchline, nagawa na ni Mot sa round 3. Ito na yun, yung tamang placing ng angulo para sa magagandang punchline. Dito na yun. Kahit i-check nyo mga video, wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Oh my God. Ano? Puro na lang pasilip ng produkto? Mga tricks sa pagluluto? Panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang vid mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Ganda. Ganda nun. Music ko sinasa ulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan to lagi. Hanggang bate lang yung chainsaw, ako sa gig lumalagari. Ganda nun. Hanggang bate lang yung chainsaw, ako sa gig lumalagari. Grabe yun. Kaya nga, Eto, ganda ng placing. Perfect. Perfectong placing talaga ni Mot to. bihira na sumali. Diba? Putang ina. Si Tipsy din naman yung pinamukaan ni Mot. Grabe to. Kaya nga bihira na sumali sa battle, madalang na sumabak. Partida ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus Wanted, ako pa rin yung hinahanap. Wanted dahil nga nagkaroon ng issue sa PNP. Wanted o mas gusto, pero ako pa rin yung hinahanap. Ganda nun. na sumabak. Partida ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Wanted, mas hinahanap. Tas wanted, nakulong, etc. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Tangina! Di mo madadaan sa brrr, itong malakas pa rin humatak. Ang ganda. Ganda nun. Malakas pa rin humatak o humatak ng tao. Kasi yung chainsaw, kailangan mo siyang hatakin para gumana. Ang ganda. Placing ng angulo talaga. Yung time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Tama. Ang ganda rin. No? Pakinggan nyo yun, yung ginto, nakanta ni Mot. Ganda nun. Ikaw, ano pang ambag mo sa scene?
Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. Tangina, perfect placing talaga ng angulo. Sinimulan sa angulo na gumagawa ng kanta, meron akong mga timeless na kanta. Bilang rapper, na wala na rin sa sining yung ginagawa mo, yung pagluluto bilang rapper, etc. Tapos habang simot naman, tuloy-tuloy pa rin music, battle. Grabe yun, grabe yun. Ako nagra-rap bilang hip-hop, ikaw nagpi-flip top ka lang, oh my God. Ang laking sampal din talaga kay Tipsy na ito, yung ginawa ni Mot. Ka nagra-rap bilang rapper, nagpi-flip top ka lang. Tangina. Woo! Ito yun eh. Ito yun, yung round, kasi yung round 3 ni Tipsy D, wala talagang ganito, yung pampugot ulo. Yung kay mo, tangina, yung mga pandulo niya, talagang parang inuunti-unti na yung katawan eh. At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik na rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Grabe, no? Grabing balik yun. Tangina, mula sa setup ng gumagawa ng kanta, walang intro, wala na sa sining yung ginagawa mo, yung content mong pagluluto. Hindi, ako nagra-rap bilang hip-hop, ikaw nagpi-flip top ka lang, binaliktad naman. Kasi sabi ni Tipsy D, dito siya magaling. Kung dito ka magaling, ba't di ka pa rin nagja-champion? Perfectong paglagay ng angulo, pandulo, pang round 3, pangkitil. Alang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Walang ya. Walang ya yun. Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng Katotohanan. Tangina. Grabe. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo, kung binyagan, ilabas nyo yung pari ng tugma. Humble Mot. Narinig yung sinabi niya. One for the box. Grabe yun. Pero, perfect placing talaga. Ang 1 and 3, malinaw sa akin. Live at video. Mot yun. Sa round 3, yung consistency at magagandang punchline. At the same time, yung placing talaga ng dulo. Yun yung magagandang malalakas na punchline. Yung talagang pang room shaker na Mot. Sobrang linaw. Malaking factor talaga yung mahaba-habang starter ni Tipsy D dun about sa Cerberus bars papunta dun sa Looney na mawala ng palusot, maglaban sila ulit. Consistency, tsaka yung Prick Sanchez na ginawa para sa akin, hindi halos talaga tumama kay Mot nun. At the same time, yung round 3 ni Mot, padulo, lahat talagang nahihilo na, sinusuntok pa eh, parang ganun eh. 1 and 3, Mot yun. Mot, malinaw. Congrats, Mot. Congrats, Mot, sa live. Congrats, Mot, dito sa YouTube. Left up! Tipsy D versus Mot. Panalo tayo lahat doon sa laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Shoutout sa inyong lahat. At kita-kits pa tayo bukas sa day 2. Boto ng Urado! 5-0! Magingay para kay Mot! At hindi porket 5-0 yan, mahina si Tipsy D. At lagi na to, ilang taon nang pinapaliwanag. Posibleng lahat ng hurado dyan ganun din yung naging siste. Mas lumamang sa kanila si Mot. Ganun kasimple. Pero hindi ibig sabihin ng 5-0 walang gustong bumoto kay Tipsy D. Anyway, wag na natin pakinggan yung mga hurado. Karapatan na nila yon. Eto. Sobrang solid pa rin. Congrats kay Mot. Teka, baka may sasabihin pa sila dito. Habol natin. Grabe tong laban na to. Grabe to. Isa to sa pinaka-grabe nung ahon. Grabe to. Ahon 16 pala.
Ginanahan si Looney, oh. Tumayo eh. Yun, gusto ko lang pasalamatan, flip top, syempre Ayun na, sumisigaw na yung tao. Looney, binyagan mo na! maraming salamat kay Boss Arik, maraming salamat syempre sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa parating ko pang baby. Gusto ko lang shoutouts din, Mick Libran, Mick and Chill, Crown Manila, Alex Pandalini. Binyagan mo na daw, Looney. Binyagan mo na. Tangina. Anyway, congrats, Mot! Congrats, Mot. Tipsy Divers, Looney. Pero sana, kung mangyayari pa, 6 straight versus Mot, pero feeling ko baka hindi na sa flip top. Tingin ko ang mga posible dyan. Mot versus GL at Mot versus Looney. Abangan natin yan. Yeah!